sa Maaksiyong Rescue ngayong gabi. Red light na yung bigla siyang pumasok, pinilit niya. Pero kasi yung nguso ng ready mix, nakapagitna na kaya gumo siya. Hindi niya napansin yung taong patawid. Inabutan nga namin yung isang closed van nakatigil dito sa may gitna ng pedestrian area at natagpuan namin ang isang babae na nakatagilid doon sa gilid ng closed van. Galing po ako dito, halikong po ako sa lapon lang tumawid. Kailan po ang nagka-drive, kailan wala kayo ibang kasama? Nagkainanti po, dalayin ako na lang. Sa tingin ko lang, mabilis kasi nakaladkad tong tao eh. Mabilis to. Kasi yung pustiso niya, yung pustiso malayo eh. Yung tsinelas malayo rin. Ang kaso ng mga nasasagasaan sa Metro Manila noong nakaraang taon ay hit and run. Katulad na lamang ng nangyari sa isang ginang sa Makati. Ang malagim na trahedya, nakuhanan ng CCTV. At about 7:30 ng gabi, nakatanggap kami ng report na meron ng nasagasaan doon sa corner ng Kalayaan, Jeep Rizal. Yung biktima natin is 59 years old, babae siya. Galing siya sa bahay nila at pabili ng gamot dahil siya ay may sakit na diabetic. Within the red light, itong isang mixer, red light na yung bigla siyang pumasok, pinilit niya. Pero kasi yung nguso ng ready mix, nakapagitna na kaya gumo siya. Hindi niya napansin yung taong patawid. Kita namin sa CCTV yung pangyayari. Rumuspondi kami agad at para malaman namin kung anong lagay ng tao. Naabutan namin yung tao na conscious. Tumawag ako sa base na kung pwede tumawag ng rescue. Itong intersection, kaya maraming na-aksidente yan dahil sa mga sa mga driver na hindi marunong sumunod sa stoplight. Ang pagdating po namin, nakahiga na po siya, nakadapa. Bali, wala naman pong gumagalaw sa kanya. Pinaano lang po namin yung mga sasakyan na tinatraffic po namin. Ang sabi niya lang po, masakit yung shoulder niya. Tapos may mga sugat siya sa paa. Maswerte tayo, may mga traffic enforcer tayo doon sa corner ng Kalayaan, Jeep Rizal nung mangyari yung insidente at nagmagandang loob na habulin yung mixer. Gano'ng katagal na kayo nagmamaneho sa 1992. Diyan ho sa kumpanya ninyo sa 17 anyos na ako dito sa Dicon. matagal na. Nasangkot na ba kayo dati sa... Wala pa. Ngayon lang, boss. Wala akong napansin na may nasagasaan daw ako. Hinabol ako ng Blue Boys na meron daw nangyari aksidente. Tapos ngayon lang ako naka-aksidente ganyan. Simula nagmamaneho. Sana bigyan niyo akong kapatawaran. Humingi akong pasensya na nangyari na ito. Definitely, papailan natin siya ng demanda at i-endorse natin siya sa piskalya, mga City. Yung sakyan niya talaga ma-impound siya. And let the fiscal decide kung ano talaga yung kakarapin niya. Kung mag-decision yung fiscal na no bail siya, hindi siya makakalabas. Kasi marami siyang aggravating circumstance na kakarapin. Unang-una, kakasuhan natin siya ng reckless imprudence resulting to homicide. At pag-aaralan natin kung papasok siya sa murder kasi kung makikita natin sa CCTV may intent to kill na talagang yung babae nakita niya naman na sinagasaan niya pa rin. At passing through red light,
Yung pag-iwan niya sa biktima na alam niya na nakasagasa siya, iniwan niya. At talagang pwede siya nating kasuhan siya ng abandonment of one's victim. 50 minutes kayo, balik-balik lang ako. Pagkatapos, dinadala naman sa ER eh. Tapos yung huli, yung CT scan. CT scan, kinausap po na yung doktor. Bigla na lang na tinahog kami ng doktor. Pagkatapos sa CT scan, nag-ano na pala yung hermats ko. Eh sinabi na, in-explain na sa amin na bugbog na yung nabagok yung pagkabagok niya na yung utak niya naalog. Yun na. Tapos sinasyansyon si mama. Kita ko na. Yun yung huling ko. Sana yung driver na yan, hindi na dapat binibigyan ng lisensyang ganyan na yan. Tinuturingan pa naman driver. Tanda ng 20 years yata ang serbisyo. Tapos ganyan pa yung nangyari. Dapat alisan na ng lisensya ng LTO yan. Halos mga ganyan na hit and run eh. Tapos, ayan, kung hindi pala nahuli ng yan, di na ako sa CCTV, di hit and run, saan kami hakabol? Diba? Yan lang yung ko, tanggalin ng pati trabaho para maranasan niya na sakit ng ng walang magulang. Natagpuan namin ang isang babae na nakatagilid doon sa gilid ng close van. Galing po ako rito. Galing po ako sa